Ay, good morning mga abyan, kag mga kauturan. Welcome naman sa aton nga morning devotion baw. Medyo nagapangay kita sing pagpasensya, no? Pila ka adlaw man kita wala nakahiwat sa aton nga morning devotion online. Salamat sa Ginoo sa ning adlaw nga yari naman kita makaupod sa inyo. Kag I hope and I pray nga wala ka mo nagakataka, di ka mo magakataka sa ning aton nga of course, ang aton ining morning devotion ini para lang man ini nga makabulig sa inyo. Pero I know nga may mga personal devotion kamo. No? So ining aton live will somehow makabulig-bulig man sa spiritual nga aspect. Pero hindi maniglikar nga may ara kamo sa inyo nga mga personal devotion, no? Sa inyo nga tagsa ka mga kaugalingon, tagsa ninyo ka mga balay. So, salamat gid sa gihapon sa sining tion nga makapadayon kita kag tuon naman sa pulong sa Ginoo, no? Sa sining adlaw. So, mag-pray kita anay antes kini magpadayon. Ginoo, salamat sa bagong adlaw, bago kabuhi ginahatag mo, bago Ginoo nga akusog kabakod sa pagbantay mo sa amon. Salamat kabay pas ning adlaw sa gihapon ikaw gid ang magapanguna, magahatag kusog kabakod kaalam sa mga gitrabaho namon. O di kami sa pagpadayon sa man sa pagpamalandong sa pulong mo. Ug ginamon tan sa imo Lord in Jesus name. Amen. Antes kita magapadayon, magpamatian ay isa ka pinasahing ang bahanan. I'm adopted, hallelujah, I belong. I am adopted, I'm a child of the King. God is my Father and He owns everything. He walks beside me, He's my very best friend. Praise God, I'll never be lonely again. I'm adopted, hallelujah, I've got a new song. I'm adopted, hallelujah, I finally belong. I've got a brand new family overflowing with love. I'm a child of my Father above. My Father chose me and He loves me, I know. He will be with me wherever I go. I'll never worry, I have joined royalty. I am a member of the King's family. I'm adopted, hallelujah, I've got a new song. I'm
I'm adopted, hallelujah, I finally belong. I've got a brand new family overflowing with love. I'm a child of my Father above. I've got a brand new family overflowing with love. I'm a child of my Father above. I'm adopted, hallelujah, I belong. Okay, salamat kids sa reminders sa pulong sa ambahanon. I'm adopted in the family of God. No? So, in other words, may ara kita kasiguraduhan, may assurance kita nga ara ka sa pamilya sang Dios. Anything, any circumstances, any benefits nga may ara ginhatag ang Dios, ikaw kag ako una ang mapakamaayo, no? So dalayawon gid ang Ginoo. Pero sa pihak sinatanan, bilang tawo, every day we are facing situation nga matawag bala naton nga unpleasant situation. Daw hindi bala naton gusto kuntani, ha? Kung imo lang taon, grabe no, ang sa Manila bala nga mga tawo, lalo na ang ga-drive, mag-abot ka gani sa area nga grabe ang traffic. Kung hina ang pasensya mo da, baw malupo ka. Ha? Pero may mga tao nga during traffic time, dira sila nagapamalandong. Ha? Every time nga may ara sang sitwasyon nga daw ga kuan bala, balang daw hina ang hulag sang salakyan ati. Kung hindi ang iba niya katulugan, ang iba niya sa mga Kristohano niya gina-grab nila ang oportunidad to meditate, no? May migo ko sa Manila, no, nga si Pastor Tuto Jarisco. Ga-drive na siya, dulong siya bata, dulong siya asawa. Amo na naanad na lang man, pero amo na bala. How to handle stress, ha? Because most people are stressed out sa ilang mga trabahuan. So how can they find help with their stressful situation nga ginatawag? Iba niya kabalo. That is why kung imo lang tun-an mo bala, kung tun-an mo buti, dapat may ara kasang mga idea, nga kung sa diin malampuasan mo na or makasurmount kasi na ba may nanili sa aton when it comes sa sitwasyon ba medyo ganhagan kita dili kay ngaman damo pa may baybay ka may fresh air ka nga mahanglop, no? All right, so muna now this morning I would like to share to you sang 6 biblical truths. I mean, let's consider the 6 biblical truths, mga abyan, nga masami amo niyang ginagamit sa mga Kristohanon, sa mga tumuluo. And I hope this truth somehow will help us think about stressful situation sa perspectives ng Diyos. Okay? In God's perspective. Alright? So, amo na nga, ito niya nga talakayon. By the way, before kita magpadayon, basin ko may birthday sa inyo sa sining nga simana, may ara. Kay aton niya tamyawon, kag aton niya nga palakpakan. Itigan ko sa akin nga
Nga kuan di kay hindi mo. Bala mo may mga kuan di mo, may mga ano gani. Inaabalang palakpak, mga cheers. Hmm. Happy birthday sa kay sino gani birthday subong? Or belated happy birthday, no? Bauti sa kay Angela. Sa kay Angela, belated happy birthday. Kag sino pa gid? Basi ko may ka-celebrate sa inyo sang wedding anniversary, no? Wedding anniversary, month of April. No? Blessed wedding anniversary sa inyo mga abyan. No? So kung may mga tamyaon kamo bala nga mga kakilala nyo, no? So, amo na. Anyway, sige dito ta sa atong paggatuon. Now, 6 biblical truths that can help us out of our stress. Subong niya, grabe. Stress, init ang panahon. Init ang panahon. Init pang ulo sang tao. Stress. Di may alagay ko kakilala ang nag-post sa Facebook. Very negative, very mga positibo lang iya nga mga post. To the point nga daw gadugang ang gugma sa iya, asawa sa iya. Siling niya, grabe na kainit yung panahon, dagdagan pa sa mainit na pagmamahal sa aking asawa. Nami no nga mga quotes. Tiya mo na, makakadlaw ka, kag madula, walang wrinkles mo. So, amo na. Alright, so, 6 biblical truths that often use with people nga ara sa sitwasyon nga di manigar nga stress sila, no? I hope somehow makabulig ini sa aton. Alright, number one truth that can help us to think about our stressful situation sa perspective sang Ginoo mga abyan. Amo ni number 1. Prayer. Prayer. When you are in a situation nga sa luyag mo or sa hindi, gaabot kung kisa sa sitwasyon nga daw very stressful, no? So, when you face that situation, pray. Prayer. Why? Read today. Now, I would like to read to you Philippians chapter 4, 6 and 7. Lantawa pala. So, si Pablo, amo niyang iya nga remedy or antidote niya when he faced stress in life. Look at this. 6, siling niya, always in every prayer of mine for you all making my prayer with joy. And then, siling niya, in verse 7, Philippians 4, 6. Okay, dalang kita. Siling niya, do not be anxious about anything. Kung imulang taon mga biyan, diri bala, ini balang ginala sa dilang kasalatan nga ni. Amo niya ang pamaagi sang Diyos sa aton to have a continual peace of mind and heart in all circumstances. Ano nga ba niya? Do not be anxious. Ano ang word nga anxious dira mga biyan? Hindi kaya magpapalalibog, wala magkabalaka. Do not be anxious. Anxiety reveals that trust in God or understanding of His truth is weak. Ang anxious gali, ang anxiety gali, mga biyan, nagapahayag ini nga ang imo pagsalig sa Dios, kag ang imo pag-intindi sa kamatuoran, mahina. Kung ikaw bala ara sa imo ang anxiety. That is why siling ni Pablo diri, be
not anxious. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. So, here, makita natin that the Bible affirms that we cast our cares on the Lord. We need to cast out our cares upon Him. Nga man. Amo na eh. Amo na ginamba sa pulong. Amo na yung resita sa pulong sa Ginoo eh. Diba? So, prayer. Siling nga isa ka quote bala, siling niya. 1 week without prayer makes a person weak. Kasi mana ko, no, nga wala pangamuyo, pagluya ka, gid. That is why, no, kita bilang mga Kristohanon, ginaagda ang tagsatag sa mga tumuluo to go to church every Wednesday to pray. Why? Because prayer is one of the weapon to battle against stress, to combat against stress, to combat against trials is prayer. Ano sa iban? So kung hindi ka magpangamuyo, personal, hindi ka magpangamuyo, that is why ako nagapati, no? Ang tao nga prayerful sa iya personal nga kabuhi, yakadto na siya sa prayer meeting. Kay because he or she believe that prayer has power. So kung ikaw mismo naka-experience siya sang gahom sang pagpangamuyo, every prayer meeting kakadto ka sa church. So kung amo na ang talaksa naton, tungod kay gamay lang kadto sa prayer meeting, posibilidad nga ina nga mga tao wala nagapangamuyo. Napangamuyo lang 3 times a day. Pagkaon, aga, breakfast, lunch, and dinner. Pero the rest of that, abi mo subong, ginakuha subong sang kaaway ang gana mo sa pagpangamuyo. Because Satan knows that prayer is powerful. Ginakuha niya na. Wala mo na manotice na kung ikaw isa ka Kristohanon, kag wala ka na nagapray. Medyo ka talang-talang ka, no? Daw ang imo, daw kabugat sang imo kabuhi, daw kabugat sang adlaw mo, daw kasapnot baga, no? That is why, mga abyan, I challenge you, bilang mga tumulo, bilang mga Christian, to attend prayer meeting as a corporate prayer sa church. Hindi ba? So, one of the biblical truths often used with people in times of stressful situation, from God's perspective, God's perspective, prayer. In times of stress, we can turn to prayer and, of course, lay our burdens before God. No? So that is why, kung ilang taon rin, amo ni ang makita naton na ginhambal ni Pablo. Naga-encourage sa aton not to be anxious about anything, but to what? To present our concern to the Lord. We can also pray with thanksgiving. Arang ginambal nila, no? In everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. So, thanksgiving. Even when our employer asks us to work late. Even kung isa, di ba, kung isa sa imo, ikaw kung gapangamo ka, ikaw nga Kristohanon, dako ka nga blessing kung you go to your workplace on time. Dako nga blessing na eh. Ang inaabalang making on time. So, dako nga testimony. Number 2. Number 2 biblical truths that can help us out in our stressful situation. Trust in God's care. Wow, dami, no? Trust in God's care. In other words, isalig mo sa Dios, no? Ang imo tanan nga mga kabalaka. Anong kabalaka mo? No?
So, bilang mga Kristohanon, we can trust God. We can trust God's care in our life. You know, abi mo, mga abyan, sometimes stress come with the needs at work. Sometimes stress can come when the needs at work take my priority and all my energy. Grabe, no? Pressureon ka sa imong trabaho. Oh. Kinanglanon ka, ma-prioritize mo gid na, no? Need amo na imong kwan source of income. So, paano mo i-handle na ang stress? Sometimes gaabot siya. Lalo na kung kinanglanon ka sa work, ang imong priority, ang imong energy, i-exert mo gid dira. You know, these concerns cause uneasiness in the heart. Pressure, daw nagaabot sa imo, inabalang daw hindi at ease ang imo tagipusoon. Sabi mo, but, you know, we must take these concerns to the Lord. Lord, buligi ko. May mga tao nga, kung pressureon sila gani, dira sila ga plaster sa ila trabaho, no? Pero may ara man tao nga, kaya bilang planning ahead of time. Galing kita iba-iba ang pamaagi abi, no? So, muna, take concern to the Lord. Your concern to the Lord. We can acknowledge His wise counsel when facing the pressure or ginatawag ba natin deadline. Dali ko gisa ang procrastination la. Procrastinating. Daw ka maka-irritar na no? Dali ang tao nga inabalang like for example, gahulat ka, may ginahulatan ka. Tapos ginkuha mo na gani ang imong schedule sa imong balay kay may priority ka. Tungod sa trabaho, ginbiyaan mo trabaho imong panimalay kay pressureon ka. Pag abot to wala gali, cancel gali. Daw maka-irritar no. Galing kiti sa amo na ang mga sitwasyon. Sige lang, isalig lang sa Dios ang tanan. And diba? Trust in God's care. Proverbs 3. Anong ginamit sa Proverbs 3, 5 and 6? Hambal sa Proverbs niya, trust in the Lord with all your heart. Baka namin. No? And let not unto thine own. Lean not unto thine own. Understand? Yeah, you know. 6 siling sa 6 siling now. In all the ways, acknowledge Him. And He shall direct. You know, in times of pressure and stress, just relax and look up to God. Sinin siyang akon nabalihan ko bala nga birthday ng 100 years old na edad niya. Sinin ko kung may ara sa imo biya ang mga problema gaabot nay maano ikaw nay. Isiling nga relax. Lagi kay di ugtas man. Relax. Grabe no. Relax. So, amo na. You know, sa bawat trabaho na to may ara gid man na. May mga pressure, stress. So, prayer, trust in God's care, and then third truth na makita natin during stress is finding rest. Finding rest. Ita kasang pahulayan ba ang palahulayan. Finding rest. Nga maka-rest ka. Marami, no? Physical and mental breaks are essential in our work. Wow. That is why sila ko gani, siling ni Tantay, may family day na ta. Every Monday, ginaano na niya na. Ginatandaan niya na. Ikaw bisa sako-sako, lalo na subong kay damo preparation si nanay niya. Damo kita gina-quantity niya. Di kahapon, nagdalikyat kami. Tanaw mo lang naman sila sa kung ano, kung shake lang man. Sila makakuan ka na maka-rest ikaw. No? Why? Because physical and mental breaks are essential in our work. No? Inabalang unwind din pag may time. This includes things like
getting up from the computer, taking a walk, and ensure one eats their lunch free from distraction. So, amo na, no? You know, Jesus invites us to find rest in Him when burdened and overwhelmed. This is both a trust and action on our part to put into practice both a physical and spiritual application. Siling sang Matthew 11:20 to 30 o 28:30. Matthew 11, siling niya, verse 28. Siling niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Ang kaya niya? I will give you rest. Okay? So, finding rest. Paulay. Pag medyo bugat na, paulay. So, amo na. Rest. Ang imo gani nga kuhan, imo SIM card, ang imo laptop, whatever, no? Medyo kung mabugatan na siya, ginadilitan mo siya. Nag-delete ka sa mga unnecessary nga mga applications. So, the same astro, sa aton kabuhi, let's have a moment of rest. Give time to your physical and mental break. Break ka na. So, that is why, siling ko sa amigo ko, lagaw ka mo man kung may time, kay budlay na. Sige lang ka mo negosyo, wala ka mo time. Sinya, abi kay, wala sing may drive sa salakyan. Tising ko ako ma-drive eh. Diba? Naman, importante na yung mga yan. So, tatlo lang anay Sa dasun naman buwas naman yung tatlo naman. Ano kay number 1, when you encounter stressful situation, let's look at it in God's perspective. Siling niya, consider number 1, prayer. Philippians chapter 4, verse 6-7. Number 2, trust in God's care. Proverbs 3, 5, and 6. Number 3, finding rest. Matthew 11:28 to 30. So I hope na pray mga biyanin ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Ang mga pulong niya nga aton natunan sa aga will help us to mga truth will help us somehow to overcome our stressful situation. Okay. Good morning and thank you for watching, Ma'am Vicky Ambagan. Salamat gid ma'am sa imong tion, salamat sa presence at sa pag-share, no? Pag-share ninyo mga ben, salamat gid for sharing sa aton nga live stream, no? Sakay Ma'am Harlin Rutap, good morning ma'am. Watching here in San Miguel. Aragali sila Ma'am Vicky sa San Miguel, Iloilo Damo ko diya parinti ma'am sa may San Antonio San Miguel, no? Mga Siralbo dira amot kung kilala na sa imo nga mga kilala dira, no? Mga Siralbo, no? And then sa San Miguel maayo, no? Ara si Ma'am Vicky dali. Diretso na lang ka wala Gudjukit ma'am para makita mo si Tats didto. Ara si Tats dito sa Gudjukit, lapit na lang sa San Miguel. Sakay ka lang dira sang tricycle pakato sa San Miguel, kay ara naman si Gail dira 200 lang na tricycle para makalagaw-lagaw ka mo sa Gudjukit. Lapit na lang na ma'am, kadto ka mo to. Kontak mo si Tats. So, si Nang Lisel Labugin Mapisa, good morning Nang. Thank you for watching. And then sa kay Mama Lorena Basia Samson watching. Everyone watching, thank you for the word of God. Thank you, Ma. Gaga Rachel, good morning. Thank you for watching, Ga. Brother Vincent Mapisa, good morning, Brad. Salamat din sa iyong pagkupod. Ames Patricio Sulat, good morning. Ames, salamat din sa iyong presensya. God bless man. Ati Miriam Veras Espirat, good morning, Ati Mimi. Salamat din sa imong pag-upod sa aton diri. Jayla Jimaima Binayaw Estrada, no kay May, good morning May. Musta lang sa aton mga kadugo
sa Bukidnon. Ma'am Grace Alvarez Distor, good morning, Pastor, kag sa tanan-tanan. Good morning, Ma'am Grace. God bless you. Brother Bimbo, Jubel Amasio Palumata. Long time no hear, Bimbo. Lidla man kang Brother Bimbo ba? Good morning sa mga po. God bless po. Thank you, Gid. Friends Laboris Likin, kay Dondon. Kay Jan gali. Jan, good morning. Assalamualaikum. Okay, good morning. Sa kay Brother Louie Lanugon. Brother Louie, ang aton migo ni nga wala ka naga-vlog subungaw. Brother Louie Lanugon, good morning. Migo tadi sa unang dira sa may tubigan, no? Sir Marvin Labrador. Marvin Labrador, good morning. Thank you for your time and thank you for watching. Sir Marvin Labrador. Brother Bricks Narciso. Brother Sandro, good morning, Brad. Mayong agahon sa tanan. May aga man si Brother Louie. Kay Nanay Baying na Ilga, good morning. No? Alright, so salamat gid sa inyong pag-upod sa aton. Kag sa iban nga mga viewers naton nga hindi naton matawag diri si Pastor Leo Mandig, kasi watch na si dira. Si nung Junjun de la Cruz. Tapos si Boboy Josil, Rose Rubio Guyal, good morning. Kag salamat gid sa inyo nga pag-share sa inyong aton live streaming, no. Kag mga biyan, no, before I close, may ara ang Unidos Fundamental Baptist Church magahiwat sang 40 ka tuig na. So we would like to invite you to come and join our celebration of 40th church anniversary this coming April 28. So every Sunday may ara kami activities, may mga games kami. So kung may gina-invite ko kamo nga mag-attend sa aton nga every Sunday for whole month of April ang apmon nga celebration. All right? So ang highlight namon is sa April 28. So please join us to our celebration of 40th church anniversary sa April ngani. So salamat gid, no, mga abyan sa inyong padayon nga pag-upod kag ang ministry sang Unidos Fundamental Baptist Church ang online streaming nagapadayon sa gihapon tungod sa inyong pagpangamuyo. And every Thursday may ara kita sa radio program 106.1 and sa live man kita sa Boracay Malay streaming every Thursday afternoon alas 3 and every Sunday evening alas 6 amo na ang aton dira nga mga ministry sa radio program naton. So salamat gid sa inyo pag-upod sa aton sini nga aga sakay ng bibing ng diding Alden Bisa is watching from Ruha City, no? Good morning. Sakay Hermosa Mags Altes, kay Tiinday sa Kabadbaran, Caraga region. So good morning and God bless everyone. So let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Bless your word in our hearts and bless all our viewers today as they do their work. Kung may mga palakaduan sila, guide them, protect them, Lord, and allow them to see and know your will and guidance upon their lives. Once again, we commit to you and bless those words in our hearts, that in times of pressure, in times of stress, we must pray to you and we must trust to you, Lord, and even come to you and call you in times of needs. Thank you so much for the assurance, Lord, that every time we need you, you are always there, available. Bless us today, in Jesus' name. Amen. Good morning, and God bless everyone. Bye-bye. But to love thee will